Inaasahan ng Presidential Communications Office o PCO na maisasama na sa legislative agenda ang pagpapasa ng mahigit sa 3 dekada ng panukalang Freedom of Information Bill. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Iminungkahi ni Senator Erwin Tulfo sa Presidential Communications Office na ilapit na sa Pangulo ang panukalang batas sa Freedom of Information upang maisama na ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bilang priority bill. Siguro po, pwede ho ninyo iparating na po siguro sa palasyo. Kailangan po ng tulong siguro ng Pangulo na konting itulak din po, di po ba? Kasi kung wala pong mandato sa taas, usually alam po natin yan, magtutulog po yung mga batas po natin. Pero pag yan ho, sasabihin ng Pangulo na gawing isama sa LEDAC, papasa ho yan. Mahigit 3 dekada na kasing nakatenga ang FOI bill simula pa noong 8th Congress. Noong nakaraang Kongreso, umabot na sa second reading ang panukalang batas sa Senado pero nasa committee level lang ito sa House of Representatives. Over 9 years of implementing of the FOI program po under the executive branch. We had several consultation na po with the national government agencies, the civil society organization, academe, and even the media groups po. Nagkakasundo naman po kami sa mga provisions po ng FOI bill. Tinanong ni Senator Tulfo kung saan nagkakaroon ng problema sa pagpapasa ng FOI bill. Ayon sa PCO Freedom of Information Project Management Office, nagkakaroon ng misconception ang mga opisyal ng pamahalaan na public servant na gagamitin ang panukalang batas bilang fault-finding mechanism at maaari rin itong mauwi sa invasion of privacy. Pero pagtitiyak ng PCO, for the past 9 years of implementing FOI program, nakita po namin sa data po namin that only 9% or around less than 10% po ang nagre-request ng personal information. That's why we want to assure po, thank you Mr. Chair for giving this opportunity po, we want to assure our fellow public servants that this bill is not meant to punish or gawin po siyang fault-finding, but rather to guide and empower po yung ating mga fellow public servants kasi magkakaroon po tayo ng streamlined and clear guidelines po. This will all answer into mga spreading of lies and fake news. That's why I'm saying, PCO, you should be the forerunner on this. Kayo dapat na nasa front line on this to make sure na maipasa po itong batas na ito. Sa puntong ito ay akin pong iminumungkahi ang pag-convene ng technical working group para sa mga nasabing panukalang batas. Makikipag-ugnayan po ang aming committee para sa schedule ng TWG meeting. At ako po ay umaasa na ito ay magiging mabilis at produktibo. umaasa naman ang PCO na maisasama na sa legislative agenda ang pagsasabata sa FOI bill. This coming, I think September 30 yung magiging LEDAC meeting. So after that then we will see po if ito po ay maisasama doon sa priority legislative agenda ng ating Pangulo. And hopefully po maisama po siya. Actually nagkaroon na kami ng participation sa organizational meeting sa House of Representatives and happy rin po kami na sabihin na kasama po sa mga priority legislative agenda ng Committee on Public Info sa House of Representatives ang FOI. So after that, we will wait na lang para doon sa may first public hearing sa House para ma-present din po yung ating agency version of the FOI. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.